For today's stock market update, I'm going to react on yet another intelligent investing with April Tan video. And ang topic niya today is PSEI rebounds. Ang tanong, magko-continue kaya yung rebound na yan? But first, check muna natin yung PSEI. Ito siya. So, while yes, gumagawa siya ng rebound, the question is kung magko-continue siya. So, next month, no? Lalabas na yun ng mga press releases, financial report, di ba? Mga third quarter ng companies, and depende sa mga lalabas, baka mabigyan ng optimism ang PSEI despite all of these flood control and corruption scandal ngayon na nangyayari sa Pilipinas. However, ang malaking issue ngayon ng Pilipinas is talagang mahinang peso natin yun, Grabe. 1:58.26. Yung USD na yan, mahina na yan this year against major currencies in the world. Ang hina niya this year So it goes to show you that sobrang pangit ngayon ng perception nila sa Pilipinas. Magulo siya in both the economics and political instability. So pag nag-continue itong weakness na to, baka mag-continue yung weakness ng PSEI, pero I think may mga magbe-benefit na na companies sa weak peso na yan. And then ito yung year-to-date performances of different indices natin na track ko. And still, the weakest one is PSEI. Despite nag-rebound na siya, year-to-date niya is still negative 6.67%. Nasdaq, US market, pabulran na SPY 14. Emerging market, because of China, Hong Kong, ganyan. 31%. Vanguard Total International 27%, Southeast Asia 9%, Total World 18%. And then my personal dividend retirement portfolio is almost 20%. So hindi maganda yung buwan na to ngayon sa aking portfolio. I'm down for the month of October, which is okay lang kasi I'm still massively outperforming the PSEI. And the dividends in my portfolio, especially yung aking mga projection, are still increasing. So behind the scene, my dividends are still compounding. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. And in-discuss ko rin dito yung aking personal dividend retirement portfolio. And of course, I analyze stock requests from members or sponsors. Especially paparating na yung third quarter earnings season. So now, magre-react na ako on different slides. So 6089, yung ngayon 60, parang delay ng parang one day ata itong video niya to. So net foreign, they're still selling. Ayun, negative. Kasi mga foreign na yan, tumatalon ngayon yan most likely sa QQQ, emerging or international stock. Dagdag mo pa yung magulo ngayon yung or may instability ngayon sa ating economy and politics. So ba't daw nag-rebound? Kasi ito, diba? Kasi prior to this rebound, 100% tariff on China tayo. Mga 100% plus, parang sinasabi mo na hindi ka na makikipag-trade on that wala etong si Donald Trump nagba-bluff lang to. Hindi nila afford makipag-trade war sa China. Na ngayon yung mga ganyang tweet ni Donald na create ng volatility, may mga nangyayaring dyan may mga insider trading na nangyayari na new news, diba? So we don't know kung intentional ba yung mga ganyan niya or okay? Kasi on one day, ita-threat niya, lalagapak yung market, and then on the next day, biglang mag-iba na naman yung tone niya. So, magulo tong presidente na to, okay? And within those volatilities, may mga video
na ano alam nila yung timing ng mga tweet niya, bla bla bla, and and dahil may insider information sila na capitalize nila yung volatility na yun. Okay. So my question dito, do you think this will actually help PH economy or is just a business as usual among US? Wala naman yun tayo malas mag-trade di ba? Despite kahit anong mangyari sa dalawang yan. Di naman malakas na exporter ang Pilipinas Malakas tayong mag-import mag-import tayo sa China, ganyan. Na yung China, mahirap tayong maapektuhan ng di ba yung mga ganyang threat ng US na tariff ganito, tariff ganyan. Kasi nga napag-establish sila ng isang malawak na supply chain. Okay? Very efficient yung kanilang manufacturing industry. So there's a news about ICT na ICT is one of the outliers dyan sa main index this year. Kung hindi gumagawa ng outperformance ang ICT, I think mas lubog ngayon ang PSEI. So sa ngayon, siya nata yung biggest market cap ba? Diba? Ayan 1.088 trillion. Tinalo na niya ang SM ata. SM is 900 billion na lang yan yung market cap. So the biggest company right now is under Razon. Okay. And then there's that topic of gold mining. Nagliliparan kasi ang ganda ng gold stocks ngayon In fact, may mga nababasa akong news recently na may mga nagbibilihan ng yung mga bulto-bultong gold, ganyan. Humahaba yung pila sa mga store na nagbebenta ng mga gold. Ayan grabe. 4276. Oh my goodness. Pwede pang mag-shoot up to pag nagkaroon ng may nag-materialize na recession. So, gililipan yung mga gold miner stock na para sa akin, si APX yung supported by strong fundamentals and valuation. Oceana Gold is sikat ngayon siya sa retail because of that dividend yield na may matas na payout ratio. Pero in terms of performance, I think very lacking yung performance nila relative sa nilang stock price ngayon. So, yung iba dito, mag-ingat kayo. Paano kayo dyan? And then losers, PXP. PXP ito yung nagkaroon ng speculation recently, di ba? Yung, may magdidrill daw ng oil. Ganyan na lang yan Ganyan na lang buhay ng PXP na yan Kapag may potential na speculation, doon siya nabubuhay. Then you have PX, walang laman yung PX na yan Yung mga project niyan na extension ng kanyang mga gold production next year pa ata. Then you have Cebu Air, wala to. Gre-recover pa lang to sa kanyang mga losses nung pandemic. Plus uy, 23. Possible pa yung lumagapak. Siguro maganda pa rin yung Q3 neto, pero Q4, Q1 ng 2026 baka doon sila mag-slow down. Because of those initial regulation na nangyari sa kanya. And NIKL, bumagsak pero konti lang. Okay. Ito yung yung news na tumalon yung PXP. Pero PXP, walang lawan to nabubuhay na lang to sa speculation. May news about speculation, doon siya nabubuhay. Pag wala, di ba, unti-unti siyang sumasadsad sa lupa. Okay? Ang tanong, may madidig kaya dyan, di ba? Nickel Asia Corp units geothermal deal revoke due to slow progress. Hindi naman kasi specialty ng nickel yung power. Nagda-diversify lang sila dyan maliit lang na porsyento yan na nilang potential na maging revenue kung sakali. House goes on month-long break as it passes 6.79 trillion. Di ba? Laki ng budget natin, Ang tanong, saan napupunta yan? Na yung budget natin mas malaki sa revenue, kaya utang sila ng utang. Corruption probe stalls Philippines trek to A rating. Wala na. Hanggang sa tatama din na lang yung iba na magpautang sa Pilipinas kung puro kanya yung mababasang headline. Okay.
Then may topic about BPI. Kumusta mga bangko ngayon? Ito yung ano eh. BPI yung isa sa mga unang nag-report ngayon ng kanyang press release. Diba? Third quarter. So growing pa rin siya on a 9-month period. However, nag-slow down na siya. Okay. Na masama yun. Okay, hindi siya pwedeng mag-slow down. Bakit? Kasi BPI right now is trading at a premium price to book. 109. BPI book value nito ng second quarter. So book value nito ng second quarter is only around 85 oh. Na papuntang third quarter obviously mag-improve to. Siguro mga close to 90 ganyan, 88. However, kahit pumunta siya doon, nasa 109 yung mga ganito na bangko. Ito yung mga magko-correct pa ng medyo mas malalim pa. So ako personally I would stay away from banks na nagtitrade at a premium price to book. Ilan lang naman sila, di ba? BPI tsaka BDO. So ito yung mga babandayan mo in the coming weeks. The first one is earnings season, of course. Para makita mo kung paano nag-adapt yung mga companies on the current economic landscape ng Pilipinas. And from there, you can decide anong gawin mo sa investment portfolio mo. Number 2, yung peso watch. Sa sobrang hina niya ngayon, mukhang papunta siya sa 60. Number 3, inflation data. Well, big deal to sa US di ba? Para makita kung yung mga ginagawa ni Donald Trump na inflationary in nature nag-start nang mag-materialize, okay? Pero technically Pilipinas wala tayong pakialam diyan sa inflation data nila diyan And number 4, credit market concerns. May magpapautang pa ba sa Pilipinas? Kung wala, saan hugot ng ng budget? Taas ng tax. Jamie Dimon, ito yung sa JP Morgan. CEO ata, no? Jamie Dimon issues private credit warning. When you see one cockroach, there are probably more. Wala to? Padong video niyan. Parang sa ngayon, wala pa dyan. Parang wala pa masyadong cracks na nakikita dyan. Siguro baka sa baka sa fourth quarter or early next year, baka doon ba magkaroon ng madaming cracks sa nilang banking industry doon. And I think ayun lang. Okay.